At ano na, yung susunod na mangyayari ngayong hindi na naman dumalo si Kibuloy? Aga Senate in contempt nga ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy matapos muling hindi sumipot sa pagdinig ng Senado. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad ang libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's video. Senador Risa Hontiveros, pinapa-aresto na itong si Pastor Kibuloy. At humarang itong si Senador Idol Robin Padilla. Yan guys, yan ang mainit na balita ngayon. Kasi nga, nag-resume ngayon yung hearing dyan sa Senado regarding dun sa mga biktima umano ni Pastor Kibuloy. So nakita natin, meron na namang panibagong mga witness o mga biktima na di umano ni Pastor Kibuloy. So dito guys, ang sinasabi ng isang dating membro ni Kibuloy, doon sila sa abroad. Sa Hong Kong yata yun o Singapore, mga domestic workers lang sila. So sabi niya, marami daw silang binibigay sa kanilang simbahan na minsan sobra pa dun sa kanilang sinasahod dun sa abroad. Kaya walang humpay daw ang pagbibigay ng pera. At dumarating pa sa punto na nagbebenta pa sila ng kung ano-ano lang para lang maibigay yung pera na kailangan ng kanilang relihiyon. So, di ba? Tapos, meron na mga nagsabi na itong si Dindo, guys, may isa ring witness na yung mga kinukolektang pera daw, binibigay lahat yon kaya Kibuloy at pinanggagas lang ng kanyang jet. Di ba? Matindi, di ba? Yun ang sabi niya, guys. Hindi naman natin sinasabi na totoo yan. Kailangan pa yung patotohanan, di ba? So, nakita natin kung ganito nga ba yung religion, ang purpose ng religion. Di ba parang pahirap lang sa tao, di ba? Wala namang problema yung magbigay ka. Pero, kagaya sa ating mga Katoliko, yung bukal sa kalooban mo, di ba? Walang kota-kota. Dito kasi may kota sila, di ba? May kota sila, guys. Pinapagod talaga sila. So, minsan, di ba, nagiging, sabi nga ng isang witness din, yung babae, na nung mga bata pa sila, okay naman. Pero ngayon, napapatanong na sila kung tama pa ba yung ginagawa nila na halos maside na yung pera nila. At ang matindi niyan, wala na rin silang perang naipapadala sa kanilang pamilya. Halos nabibigay na lahat dun sa kanilang reliyon. Dun nga kaya Kibuloy. So, sa gitna ng mga hearing na yan, guys, at nung una, wala naman tong si Idol Robin. At bigla siyang dumating doon sa hearing sa Senado. Kasi member kasi siya, guys, ng committee na yan ni Risa Hontiveros. So, nakita natin, wala naman siyang sinabi na nagtanong, binusisi yung mga biktima, kung totoo nga ba yun, at paano niya nasabi yun. Walang ganun, guys. Wala, basta nandun lang siya. Para lang ipagtanggol si Kibuloy. Para nung una, di ba, ganun din. Sinabi lang, umupo lang siya, hindi siya nagbusisi, hindi siya nagtanong. Tapos, naging abogado lang. Ang sinabi lang niya, kay Kibuloy, mabait daw siya, hindi siya humihingi ng pera. Ngayon naman, ito na. Ito na nga. Siyempre, dahil hindi na naman siya sumipot, itong si Kibuloy, dahil pangatlong hearing na to, guys, na hindi sumisipot. Di ba, pinasubpi na lang ngayon. At nirequest pa pala yung kampo ni Kibuloy na bawiin daw yung sumpi na sinulatan pa itong si Senador Hontiveros. Pero yun na nga, binasura lang kasi nga kung lahat na lang yung susumpi na gagawa ng sulat at babawiin, wala na nga namang mangyayari sa hearing ng Senado. Di ba? Yung iba, hindi pa rin maintindihan guys na in aid of legislation ang ginagawa. Sabi ng mga supporter ni Kibuloy ng mga Duterte, hindi, dali nyo yan sa korte. Sa korte na lang, yun ang hukuman, hindi dyan. Hindi nila maintindihan. Di ba kay Senior Aguila nga dyan lumalabas lahat. Kaya sa hearing ngayon, nakita natin na unti-unti talaga at padami ang nag-i-expose
kay Kibuloy. Again guys, hindi natin sinasabing guilty na siya ha. Ayon lang ito sa mga biktima. Kaya itong pinipilit ni Senator De Veras na umaten na para depensa naman ng sarili. Bakit siya natatakot na umaten? Sinasabi na sa kanyang buhay daw, may banta. Hindi ba si Senador De Lima guys, diba? Hinarap niya lahat ng hearing. Dahil alam niya sa sarili niya, di ba? Alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan, lumaban siya. Di ba? Hanggang sa panahon ngayon ay nakalaya nga dahil napatunayan na mahina ang kaso at imbento lang. Di ba? At ngayon isang kaso na lang ang dinidinig nila. Yung dalawang kaso na basura na. So, walang bail yan pero nakalaya siya dahil mahina nga ang ebidensya. So, yun na nga guys. Nung sinabi nga ni Senator Ontiveros na iko-contempt niya na hinarang nitong si Idol Robin Padilla. So ngayon, nung hinarang niya, pinagbigyan naman ni Ontiveros. Baka sabihin, siguro sobrang malupit. Pero meron kasi silang rules pala dyan sa Senado guys. Na pag may mga ganyang committee, may mga ganyang hearing, at merong isang nag-object o kumontra. So sabi ni Ontiveros, may 7 pala na member niyan na kailangan majority ang bumoto ng yes or no. Pag sinabing yes, haharangin nila yan, hindi nila yan itutuloy yung contempt. Pero pag sinabing no, tuloy ang contempt. Siya narito guys, panoorin muna natin yung mismong balita, ituloy natin ang ating reaction. Alright, so pasok. At ano na, yung susunod na mangyayari ngayong hindi na naman dumalo si Kibuloy. Aga Senate in contempt nga ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy matapos muling hindi sumipot sa pagdinig ng Senado. Nagpadala ng sulat ang abogado ni Kibuloy na humihiling na bawiin na ang inilabas na sapina laban sa religious leader. Anya, ang paglalabas ng sapina laban kay Kibuloy ay paglabag umano sa constitutional rights nito laban sa self-incrimination at sa presumption of innocence nito until proven guilty. Ganoon din anya kung dadalo si Kibuloy sa komite na tila idineklara na umano siyang guilty. Pero hindi kumbinsido rito sa Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros at formal na hiniling kay Senate President Juan Miguel Mixzubiri na ipag-utos ang pag-aresto kay Kibuloy. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Pero agad tinutulan kalaunan ni Senator Robin Padilla yung contempt order. Kinilala naman ni Senator Ontiveros ang motion ni Senator Padilla. Batay niya sa Senate rules, mayroong 7 araw ang mayorya ng mga miyembro ng komite para baliktarin ang contempt order. Samantala aga, 2 mga dating miyembro ng KOJC na nasa ibang bansa ang tumestigo sa umunoy kota sa pag-remit ng pera sa KOJC at umunoy peking pagpapakasal ng mga ipinapadalang miyembro sa Canada. Samantala, bago pa magsimula ang pagdinig, nagprotesta sa harap ng Senado ang ilang taga-suporta ni Kibuloy. Sigaw nila, hustisya para kay Kibuloy at magbitaw sa pwesto si Senator Ontiveros. Aga sa ngayon tapos na sinuspende na yung pagdinig ng Senate Committee on Women kaugnay dito sa mga alegasyon ng pang-abuso ni Kibuloy at ating antabayanan kung kailan isiset yung pang-apat na hearing ng komite kaugnay ng issue. At yan mo ng update, balik sa'yo Aga. Maraming salamat. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang hinarang ni Idol Robin Padilla. Yun lang sinabi niya, wala nang iba. Hinarang lang. So lumalabas dito, talagang lumantad na si Idol Robin. Na ang pinagtatanggol niya, itong si Kibuloy, hindi yung mga biktima. Di ba? Hindi siya naawa sa mga biktima. Naawa siya kay Pastor Kibuloy. Di ba? So ngayon, ito ngayon ang ano dyan guys, ang aabangan nating matindi. Di ba? So sabi ni Senator Risa, yung rules nila, kailangan majority ang bumoto. Sa ngayon, dahil isa lang si Robin Padilla, ano pa lang yan, wala pang visa yung pag-nona. Pero
magbobotohan pa niyan. Ngayon, sino-sino nga ba ang miyembro ng ng committee ni Senator Risa Hontiveros na women, children, gender, and family relation and gender equality. So, sino-sino nga ba? Ito guys, yung chairperson, yan, nandiyan naman yan, Risa Hontiveros, kasi siya yung chairman, di ba? Sumunod yung vice chair, itong si Nancy Binay, di ba? So, magkakaalaman dito sino yung boboto at hindi. Ang nakakalungkot lang guys, lahat sila 11 to 11 na senador. Pero ang nakakalungkot lang, walang halos sumatin sa kanila. Ang nakita lang natin si Robin Padilla at saka si Senador Coco Pimentel, which is hindi naman siya kasama sa ano na to, sa committee ni Senator Risa. So, sino kaya ang boboto sa tingin natin, di ba, na nakadikit kay Kibuloy o may utang na loob kay Kibuloy, guys, to. Ang vice chair ito ang Nancy Binay. Ano siya tingin nyo, guys? Si Nancy Binay, ito, boboto ng yes or no, di ba? So, alam naman natin, itong si Binay, baka posibleng magnoto kasi nga nakalaban to ni Duterte, di ba? Nakakadikit ni Kibuloy naman. At sunod si Pia Cayetano. Ito, siyempre alam natin, Duterte to. Pag sinabi mo Duterte, kay Kibuloy yan. Malamang yes to. Cynthia Villar, yan. Matindi rin yan, di ba? Dumikit din yan kay Duterte. Kasama dyan yung anak niyang si Mark Villar na naging DPWH, Pangulo yan, guys. So malamang no to. Di ba? No to contempt. Grace po. So ano sa tingin niyo? Itong si Grace po, boboto kaya yung yes or no? Malamang yes to. So tingnan, Amy Marcos, syempre. No na yan. Sigurado na yan. Nakita na natin, nag-press con pa nga yan, di ba? Robin Padilla, sigurado na yan. Di dalawa o tatlo. Apat na pala. Pati si Cynthia Villar, guys. Rapi Tulfo, hindi natin alam eh. Kasi si Idol Rapi, bagamat nakikita natin, nagtatanggol sa mga inaagarabyado. Pero pagdating kasi sa national issue, hindi masyadong nakikialam itong si Idol Rapi eh. So, baka 50-50 to guys. Hindi ko alam kung yes to or no. Bongo, natural, no yan. Tao ni Duterte yan eh. JBRC to, pwede, di ba? Yes to. Kasi nga, sa usapin ng West Philippines, binanatan to ng mga tao ni Duterte. So ngayon, dyan tayo magkakaalaman guys. Ang comment ko lang dito, paano kaya ito boboto ng yes or no? Eh kung wala naman sila lagi doon sa committee, hindi man lang sinusuportahan ng kanilang chairman. Di ba? Na itong si Senador Risa Hontiveros na mahirap pa pinagdadaanan niya ngayon. Hindi yan simpleng bagay kasi, di ba? Malaking tao to. May influence itong si Kibuloy. Di ba? So, dyan natin malalaman yung 10 senador na yan, bukod kay Senador Risa Hontiveros, kung boboto nga sila ng yes or no to contempt itong si Kibuloy. Diyan magkakaalaman guys. Kasi para sa akin guys, yung mismo sariling committee nila, hindi nila masuportahan na para sa taong bayan yan. Paano kaya sila boboto niyan? Diba? Kahit sa simpleng organization, diba? Pag nagpatawag ng meeting yung president mo, sa grupo lang, sa club lang, diba? 3 beses ang nagpatawag, hindi ka a-attend. Siyempre mahiya ka naman, diba? Club lang yun, guys. Diba? Mga concern lang, sila lang din. Ito national interest to. Diba? National interest to. Para magkaalaman nga. So, yan ang abangan natin, guys. 7 days daw. 7 days daw para pagbotohan yan. At malalantad yung mga senador. Para sa akin, mas okay pa nga itong ginawa ni Idol Robin. Bagamat hindi tayo panig dun sa pagno na hinarang niya yung contempt. Okay na rin to. Alam niyo kung bakit? Malalantad yung mga ibang senador na nabanggit natin kung para saan talaga sila. Para sa bayan o para kay Kibuloy. Si Robin, sigurado rin para kay Kibuloy yan. Dahil may utang na loob yan, guys. Ito pa, baka ganun din, di ba? Hindi lang nagpapakita para safe lang sila. Pero abangan natin kung ano magiging boto nila. So, kayo guys, ano sa tingin nyo, guys?
Kailangan bang itong i-contempt itong si Kibuloy? Diba? Kailangan bang pagbotohan ito, iboto ng majority sa mga senador na no to contempt o yes to contempt Kibuloy? So kayo po guys, malaya po kayo kung ano mang comment ang inyong ilalagay yan. So nandito lamang po, abang susunod lang. Thank you very much.